Matapos lumubog ang kanilang bangka sa panahon ng isang bagyo, hinugasan ni Jennifer Reming ang isang maliit, tropikal na isla at pagkatapos ay natagpuan ang kanyang kaibigang si Brad na namatay sa kanyang mga sugat di nagtagal. Habang ginalugad ang isla, natuklasan ni Jen, ang mga ari-arian at libingan ng isang pamilya na dating nanirahan doon. Kalaunan ay inilibing niya ang bangkay ni Brad sa buhangin, ngunit natuklasan niya ang libingan na walang takip at isang bakas ng dugo patungo sa karagatan kinaumagahan. Kinabukasan habang kinukuha ang kanyang bagong labas na bagahe habang lumalangoy, nakahanap si Jen ng nakakatakot na butas sa sahig ng karagatan. Noong gabing iyon, nabigo si Jen na i-flag down ang isang eroplano gamit ang isang flare gun at nakatagpo ng isang higanteng humanoid sea monster. Sa susunod na 4 na gabi, nagawa ni Jen na magtago mula sa halimaw sa dagat. Habang naghahanda si Jen para sa ika-4 na gabi, ang bangkay ng isa pang magkakaibigang si Zack ay naghugas sa pampang na naputol at nahati. Kalaunan ay ginamit ni Jen ang kanyang katawan bilang cane, nakita niya ng malinaw ang sea monster sa unang pagkakataon. Para sa kanyang ikalimang pagtatangka, natutulog si Jen sa isang pansamantalang duyan sa mga puno upang panuurin ang pagdating ng halimaw. Nang mapansin ng halimaw ang duyan, sinimulan niya itong hawakan at dahan-dahan itong bumaba. Sinaksak ni Jen ang nilalang gamit ang isang matalas na patpat at makitid na nakatakas. Kinabukasan, muling nakasama ni Jen ang kanyang nobyo na si Lucas Griffin at kaibigang si Mia Reed pagkatapos na maligo ang dalawa sa isang life raft. Pinalaan ni Jen sina Lucas at Mia tungkol sa nilalang, ngunit ibinasura nila ang kanyang mga pahayag. Kalaunan ay natuklasan ni Jen na duguan ang pocket knife ni Lucas. Sinubukan ni Jen na kumbansihin silang sumakay sa lifeboat at tumakas bago magdilim, ngunit sinaman siya ni Lucas at tumanggi na umalis. Desperado si Jen na tumakas nang wala ang dalawa, ngunit hinabol nila siya at itinapon palabas ng life raft. Sa pagtatangkang tumakas, pinatumba ni Mia si Jen gamit ang sagwan ng bangka matapos siyang sip-a ni Jen sa ulo. Maya-maya, nagkamalay si Jen para makitang nakatali ang sarili. Ibinunyag ni Mia ang nakaraan ni Jen ng mga gawa-gawang kasinungalingan habang sinusubukan ni Jen na kumbansihin siya sa panganib. Bumalik si Lucas at tumangging pakawalan si Jen. Pagkaalis ni Mia, ipinahiwatig niya na kasali siya sa pagkamatay ni Zack. Bago pa makapagtanong si Jen kung ano ang nangyari sa kanilang kaibigan, inatake na si Mia ng sea monster. Iniwan ni Lucas si Jen na nakatali upang labanan ito, ngunit nabigo siyang iligtas si Mia na kinaladkad sa tubig. Kinalas ni Jen ang kanyang pagkakatali at iniligtas si Lucas. Kinaumagahan, tinangka nina Lucas at Jen na tumakas sa life raft. Natuklasan ni Jen na ang loob ay puno ng dugo, marahil ay pag-aari ni Zack. Habang nagsisimulang magtungo sa kanluran ang dalawa, sinalakay ng halimaw sa dagat ang bolsa. Sa kalaunan ay napunit ang base at sinunggaban si Jen. Habang hinihila si Jen pababa sa black hole, naalala niya ang penknife ni Lucas at sinaksak niya ang halimaw. Pinitawan siya nito at lumangoy pabalik sa bolsa para kaladkarin si Lucas sa kanyang kamatayan. Ngayong nag-iisa, nagpa siya si Jen na harapin ang halimaw. Bago mag-set up ng bitag para sa halimaw, isinalaysay niya ang kanyang mga karanasan sa halimaw sa kanyang journal sa pag-asang matulungan ang sinumang castaways na maaaring mahulog sa isla pagkatapos niya kung siya ay mabaigo. Nang gabing iyon, hinihimok niya ang halimaw sa isang bilog na kahoy at damo kung saan niya sinisindi ang apoy. Nilabanan niya ang halimaw gamit ang sunod-sunod na matutulis na mga sanga at buto mula sa mga libingan ng isang pamilya na pinatay ng halimaw. Parehong malubhang na sugatan, hinabol ng halimaw si Jen sa baybayin ngunit bumagsak mula sa mga sugat nito. Pinugot ni Jen ang bangkay at dahan-daang pumunta sa bolsa, dala ang pugot na ulo bilang patunay ng nangyari sa isla.